Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atong marahay na aga po sa Endo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, dilima nangako ni na raid tagging kinukonsidera na sarong krimen. Dito bukas sa investigasyon sa issue kan illegal Chinese workers. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, DBM nagpaluwas nin 1.4 bilyones pesos sa rekonstruksyon kasabay ka na conflict-stricken areas. Amayo pa sa lado nasyonal, saro pa nga langkaw na opisyal ka na uwa sibak sa pwesto 1.4 bilyones pesos na land deal. Pasaporte ni Rocky pinapakan na ni Rimulya. Apamayo pa sa lado nasyonal, Birinya kanda Pilipinas tatawan doon ni President Bongbong Marcos sa Gidibong Asian Summit. LTO maabot sa Sanggatos na driving school pinag-suspindi huli man ka na paglapas kani. Asian Maritime Security Dialogue nagpuna. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado nasyonal, kasuguan na korte si resignation ni PBBM mayo ninda pinupunterya nga mga opisyal sa gabinete. 2026 na national budget maigpit na babantayan ni President Bongbong Marcos. Yan ang mga headlines kan mga barata at mga detalyes at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Ang atugang marahay na aga po sa Endo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga parata sa lado nasyonal, babantayan ngunya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang prosopistong 2026 na national budget ng animan masiguro na nakapalamanda digdi ang mga prioridad sa presenting administrasyon. Ipinagpahayag ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nainot ng pahayag manungod sa pagtukaw ka na presidente bilang observer sa bicameral budget deliberation sa prosopistong proposed budget for 2026 anday dapat na ikonsidera na sarong literal kumpiyansa si Castro na mayo nin magiging issue sa budget deliberation tanganing masiguro na maray asin marikas ang pagpasara kan prosopistong 2026 budget na inot kani nagpahayag nin preparasyon si Budget Secretary Amina Pangandaman na magbali sa budget deliberation kan bicameral conference committee sa prosepwestong 2026 national budget kun kinakaipuan gusto man kaya ni President Bongbong Marcos sa subuot na digdi Pangandaman na masiguro na nakapalaman sa 2026 national budget ang shovel ready project mantang ang budget kan national government para sa 2026 pwedeng digdi mag-abot sa 6.793 trilyones pesos.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagpaymutikan kan Palasyo kan Malacanang ang pangapunan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang mga cabinet secretary na magsumitikan sa iyang courtesy resignation mantang lakdang initang aning digdi magtuninong na alion na nagkaperang mga opisyal. Pinagpahig ni Castro na obhato kada sambit ng pangapunan kan presidente sa iyang cabinet secretary ana mapakaray ang mga prioridad kan sa iyang administrasyon asin da iya mauntok o maging kausa kana pagkakaoktaba kan operasyon kan gobyerno. Nilinaw ni Castro na magdadanay pa man giraray sa saindaan mga pwesto kan mga cabinet members apwera na lang kumpormal nang re-resibyon kan presidente ang saindang pag-dimiter. Siniguro na magpapadagos ang liderato asin operasyon. Pahayag pa man ka nasambit na nga opisyal na digdi mayo pa man na pinagapupunterya ang presidente kunsisay sa mga nag-resign ang tatanggalon sa saindang mga pwesto. Sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado nasyonal, tinawandoon ni Senador Christopher Bongo na bago ikonsidera ang alok na rekonsilasyon sa pagultanan kan kampo kan Duterte asin Marcos, kinakaikuan na ibalik na muna sa Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte bilang pagpapailing kan sinseridad sa presenteng administrasyon. Sa pahayag, sinabi kaniya na matapos bisitahon ang mga nagkasuruluan duman sa parte mismo kan Tondo sa Manila, pinagpahig ni Gua na dai magpapadagos ang anuman na kabuluhan na dialogo ko na Mayo na ana nasambit na nga gurang na Duterte o ang dating presidente. Tinawandoon nga kan senador na anuman na alok na pagkakasundo dapat ibananda need katapatan asin na paggalang sa mga sangkot. Ini ang personal na pananaw ni Go sa kung ano ang dapat mainota sa anuman na paglalapigot na rekonsilasyon kan Bongbong administrasyon. Nagpahayag pa man sigunin matinding pagduda para man sa kamugtakan kan kapakanan ni Duterte kaya digdi inagad niya sa publiko na perming ipangadji ang dating presidente. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kan sa tuya pang barata sa lado nasyonal. Nagpuon na kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules Mayo 21 ang pagkakaiguanin meeting kan mga members state kan Association of Southeast Asian Nation o ASEAN para sa sarong Maritime Security Dialogue duman sa Manila na madurar sa ng Mayo 23 para pag-urulayan ang mga oportunidad asin man ang mga ulang sa pagsusulong para sa rules-based order kanasambit ng riyon. Sa sarong press conference kan nagtalikod na aldaw ipinagpayag ni Nana Profit Group We Protect Our Seas President Dr. Jeffrey Ordaniel nakabali sa dialogo iyo ang Academia Policy Elites asin man na maritime practitioner. Tinawandoon na ni Ordaniel na pwedeng pag-urulayan kan mga Asian countries ang mga lakdang para mal sa rules-based maritime order sa South China Sea na daisubuot isinasangkot ang Estados Unidos asin man ang China. Sa tao kani pinagpahig pa man ni De La Salle University Professor Renato Di Castro na ang dialogo oportunidad para man sa Asian members na pinagpahig kan sa indang mga pananaw asin man na pag-uurulay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata ratsada kan barata sa lado nasyonal, pinagpahayag kan Land Transportation Office LTO na abuton sa sanggatos ng mga driving school ang pinagsuspindi kan nakalis na 2 semana ninulikan man lain-lain ng mga pagbalga kanika nagtalikod na Webes Mayo 22. Mayo na ninda dulagan ngunyan malinaw ang instruction sa sainda
kan Transportation Secretary na si Vince Dizon asin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na higpitan asin mayong dapat na ipalusot. Kasumpay kan bagay na ni binawi kan LTO ang mga lisensya kanda 10 bus driver asin 8 konduktor matapos magpositibo sa pinagibong drug test. Ang mga sinuspindi na mga driving school ana makukuha naman sa Partikan Central Luzon, Calabarzon asin man sa Metro Manila. Pinagpahig ni Mendoza anda kadakla na pagbalga ang non-show asin day pagsudod sa tamang theoretical drivers training. Nagpaluwas ning Shukos order anda driving school na ini para man ipaliwanag ang sa indang lado, sabi man ni Mendoza. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na ang Department of Transportation DOTR ngunya na simana nagkaigwanin pag-uurulay sa mga concerned groups para pag-urulayan ang mga rekomendasyon para sa road safety sigun paman kidison. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Pinaglalauman na magpapartisipar si President Bongbong Marcos Jr. sa 46 Asian Summit and Relations sa Partikan Summit duman sa Kuala Lumpur sa Malaysia sa masudod na simana. Pinagpahig kan Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial na tatawanin doon ni President Bongbong Marcos ang soberenya kan Pilipinas asin sovereign rights sa nasambit ng summit. Magkakaigwaman subot nin pag-uurulay manungod man sa pangkinakban na urulay arog kan mga urulay sa Myanmar asin tarif policy kan Estados Unidos asin maging aniba pang mga geopolitical concerns. Nakatalaan man na magkaigwa kan pinagapod na bilateral meeting si President Bongbong Marcos kabali na si Lao o ang Lao PDR Kuwait asin man ang Vietnam. Sa tao kaniya napag-urulayan man ninda President Bongbong Marcos asin man Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang Regional Economy and Security na nagraraning Asian Summit na inut kani pinagpahig ni Foreign Affairs Secretary Eduardo Manalo na isusulong kan Pilipinas sa Asian Summit ang intensified negotiation sa napaka-importanting Code of Conduct na igwanimbo obeto na maiwasan ang sarong major conflict sa parte mismo kana South China Sea. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal pinagkumpirmar ni Senador Reza Hontiveros na liwat na isasalang ang divorce bill kaibanan ang nagkapira pang mga prosopwestong lay arog kan teenage pregnancy sa pagbubukas kan 20 Congress sa July 30, 2025. Kasabay kani pinagkumpirmar ni Hontiveros na dagos ang investigasyon kan Senado sa anomalya sa distribusyon asin singil kan tubig kan Prime Water Infrastructure Corporation sa pagsasadiri kan pamilya ni Senador Mark asin Camille Villar. Sa ginibong pahayag ni Hontiveros haloy na subot na napagdibatian na ang dissolution asin dissolution of marriage bill sa plenaryo kana duang beses. Pinagpahig pa ni Hontiveros na kapag mayo nin lay na nagtutugot sa paglusaw kan kasal saro ining moral feeling. Subuot digdi magigibo ka na estado na protektaran an sa iyang mga namamanuan, partikular na ang mga hobenes asin kababahian na perminas nang nagiging biktima kan pinag-aapod na dysfunctional marriage. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Inahagad gunyan kan Department of Justice na makansilaan pasaporte ni dating President o Presidential Spokesperson Harry Roque. Iyan kasunod kan pinagapod na arrest warrant kan korte laban sa saya. Tinawan doon ni Secretary Jesus Crispin Remulla na
sa iya mismong surat sa Department of Foreign Affairs para man makansila ang pasaporte ni Rocky. Subuot kinakaipuan, resolveran kan Netherlands ang asylum application ni Rocky antes na ipasunod ang arrest warrant. Kapag mayo siyang asylum, asin na cancel ang sa iyang pasaporte, he will have to be deported. Pahayag pa man ni Remulla. Nagtutubod si Remulla na dai matugot ang the Netherlands sa bakong asindaiya at tubangon ni Rocky ang mga krimen na kinakaatubang kani digdi sa Pilipinas. Magigirumduman nagpaluwas ang Angeles City Regional Trial Court kan arrest warrant laban kay Rocky kasandraong asin 48 iba pa sa kasong qualified human trafficking ninuli kan relasyon kan mga ini sa Lucky South 99 asin ban illegal na pugo purak duman sa Pampanga. Sa iba pa niya itong nagbabagang mga barata sa Lado National, saro pa nga lang na official gikan man sa Overseas Worker Welfare Administration o OWA, ang pig sibak ninuli man kan subuot pagkakasangkot kani sa sarong 1.4 bilyones pesos na landil na daiya pinagtutugutan kan OWA board. Sabi pa man kan Malacanang kan nagtalikod na aldaw kan na Miyerkules. Araw kan dating OWA Administrator Arnel Ignacio, tinanggal sa iyang pwesto si Deputy Administrator Ima Sinclair. Pinagpahig ni Presidential Communication si Claire Castro sa sarong press conference duman sa party mismo kan Palasyo kan Malacanang. Pinagpahig ni Castro na nangangapudan ang presidente sa Gabus na gibunin tultol na trabaho kung ang mga ini nagtatrabaho sa gobyerno, gibuhon lang ang mga trabaho asin dai makisawsaw sa mga irregularidad. Kan nakalis na simana, pinagkumpirmar kan Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tinanggal si Ignacio bilang pamayukan OWA. Ninuli man kan pagkuha kadagkapira nga mga pidasong daga nin mayo nin magkakadigong pag-aprobar gikan sa party mismo kan OWA board. Nainot nang ipinagpahig kan Palasyo kan Malacanang na nagpapadagos kunyan ang investigasyon sa bakong autorisadong deal. Alagad ipinagpapailing sa mga inisyal na kung saan na araman na daig ginamit ang trust fund kan OWA para man sa questionabling pagbakal kan mga pagrurugaring o daga. Iba pa niya itong detalyes kunyan kan sa tuya pa nga mga barata pakitang kunyan sa Lado National. Sa iba pang detalyes kan barata sa Lado National, inaprobaran ngunyan kan Department of Budget Management ang pagpapaluwas kan naabuton sa 1.4 bilyones pesos bilang suporta para man sa liwat na pagpapatinduga asin na pagpapakusog sa conflict striking area sa parte mismo kan Pilipinas. Kapahayag kanikan nagtalikod na aldaw kan na Miyerkules sinabi kan DBM na inaprobaran ni Budget Secretary Amina Panganaban ang pagpapaluwas kan pondo para man sa katuninungan asin man masaganang namamanwaan o pamana program. Ang pamana program na ipinagpasunod kan na Department of Social Welfare and Development DSWD binibilog asing kompwesto kan na pinag-aapod na micro-level intervention na para madadigdi tawadin doon na sumanga kinakaipuan na mga tabang, mga dai pagkakairintindihan asin pakusugon ang pinag-aapod na peace building efforts maging ang suporta sa rekonstruksyon asin pagpapa asenso sa mga conflict o conflict affected asin vulnerable areas. Ang DBM ang pamana program ang ipinapasunod sa duwang direksyon. Ini ang pamana Peace and Development Project asin ang pamana Local Government Unit LGU Lead Livelihood Track. Obheto kan pamana Peace and Development Project napakusugon ang conflict vulnerable
asin man conflict affected regions maging an indigenous community sa pagduhol ka na pinakaray na akses sa mga serbisyo asin na plataporma kung sain ang mga komunidad an pwede man subuot na digdi magtaunin prosopesto kan mga proyekto basado sa saindang mga kinakaipuan. Para sa track na ini, nasa kabilugan na 351,071 million pesos ang pinagpermaan para man sa kapasidad kan capacity building kan 198 target areas community sa Region CAR 124AB, Region 6, Region 8 as in Region 10 pati naman Region 13. An pamana DSWD LGU Lead Livelihood Track, iuman an binibilog kan Livelihood Assistance Program na ipapasunod kabali na ang mga LGU para man magsuporta sa Community SOBA Project sa irarum kan pamana Peace and Development Track of hato kaniya na mapakaray ang pinagapod na socio-economic condition kan mga benepisyaryo sa conflict affected asin man na vulnerable areas pasiring sa sustainable development. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinagpahig ngunyan kan Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla an sa iyang pagtitiwala sa liderato kanda presenting administrasyon sa pagiman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sain tinawan doon kani ang tiwala asin kumpiyansa siya sa gidigibong panibagong mga lakdang asin iyan sa pagiman kan presidente kan nasyon na iyo an ikinag bigla kan kadaklan. Nagbaba kaya ang sekretaryo nagbaba kaya nin kasuguan si President Bongbong Marcos na magkaigwanin na courtesy resignation ang gabus ng mga miyembros kan gabinete kasugma. Tulos man kaning pigtawanin atensyon ang kadaklan sa presenting secretary an manlain-lain na mga departamento sa nasyon matapos man na maresibi ang pangapudan kan presidente. Alagad ipinagpaig man ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang lakdang na ini kan presidente iyo ang saro sanang normal asin dapat lang paliwanag kaya kaniya na ini ang bunga naman kanda tahaw o ang pinag-aapod na halfway na kan sa iyang termino si President Bongbong Marcos asin sinabi pa kan sa iyang estilo ini parte kan sa iyang liderato. Kaya digdi tama lang subuot na magkaigwanin pangapudan ang presidente na magkaigwanin courtesy resignation ang gabus ng mga miyembros kan gabinete tanganing masiguro anda pagkakaigwa nin maray na serbisyo sa lado kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, padagos ngunyan ada pangapudan kan liderato kan Philippine National Police digdi sa laog kan Pilipinas na dapat pakarayon asin resolveran ang mga saradita na mga kaso na kung sain may mga pinjenteng kaso na yaon pa sa parte mismo kan lamisa kan Philippine National Police, partikular na ang mga warrant of arrest ang dapat maiserbi na tulos sa mga namamanuan. Inininuli tayo ang kinakaipuan para man sa parte kan maray na liderato kan Philippine National Police asin man ang intirong katuninungan sa bilog na riyon. Kung yaon kaya sa luwas ang mga pinagasususpitsahan ng mga kriminal, posible subuot na digdi magasok pa din mga karagdagan na mga
krimen ana mga ini. Kaya kung igwanan in mga pinjenting mga warrant o baras na yaon sa parte kan lamisa kan Philippine National Police, dapat darakupon na ang mga wanted person. Sa iba pa niya nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, matrayumpo na nasamsam kan mga tawan kan Bacolod City Maritime Police Station, asiban kan Bureau of Custom, anda bulto-bultong mga ismagol na mga sigarilyo duman sa sitio Bagambang, barangay kan Tiling Kawayan, Negros Occidental. Basado sa pagkakarkulukan mga autoridad, ang kaon-kaon na mga smuggled cigarette, egwanin mga street value na abuton sa 12.8 million pesos. Kasabay, kan isinagibong operasyon, asin inaresto ang nagkapera sa mga suspect na pinagbistulang na mga alias Junjun, asin man alias Mara. Isinagibo ang operasyon matapos na makaresibinin mga impormasyon ang Bacolod City Maritime Police Station manungod sa subuot ismagol na sigarilyo. Apwera sa mga sigarilyo na kumpiskar kan mga autoridad ang mga lulunadan na ginagamit sa pagkarga kaniya. Maatubang ang mga nagkadarakop na mga individual sa kasong pagbalga sa Republic Act 10863 o mas bistado bilang Custom Modernization and Tariff Act. Ang atugang liwata, padagos-dagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata unyada sa lado lokal, padagos ana pagatod ni na tabang unyan kana gobyerno probinsyal kanda Camarines de Sur sa mga manlaylain ng mga lugar digdi sa probinsya kana Camarines de Sur. Iyanda tangani man mas pang mapakusog anda pagapaabot ni na komunikasyon anda barangay kan Kamagong duman sa San Pedro Pandanda, Piyunga, kanda Asinmada, barangay kan Barcelonita, sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines de Sur. Iyo anda pinaga kabago na pinagakonektaran kan internet power kan Starlink satellite technology sa irarom kan pinagaapod na province Camarines de Sur Wi-Fi for All program. Sarong programa kana gobyerno probinsyal kana Camarines de Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villapuerte asinman ni Congressman Elre Villapuerte pati naman ni Congressman Migsa Villapuerte. Initangani man na mas lalo nga mapadali ana pag taunin na serbisyo sa lado man kana impormasyon kinawan doon kan mga residentes kan nasambit ng mga barangay sa Banwaan ka na Kabusaw, Camarines de Sur na iyo na pinakahuri na pinagatakudan ka na nasambit ng Wi-Fi program kan gobyerno probinsyal ka na Camarines de Sur na dakulang tabang ini sa lado ka na komunikasyon sa saindang lugar urog na sa parte mismo kana sa indang mga estudyante na kung saan mapuruunan na naman ana pagklase asin makakatabang na maray sa pag-research kana sa indang mga assignment asin man parte mismo kan sa indang komunikasyon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal, naging produktibo anda paglibot-libot kana serbisyong kapuarte napigatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elre Villapuerte asinman ni Congressman Migsa Villapuerte. Ini bilang parte kana sa indabismong pagkumple sa sindang mga panuga na ipagpapadagos ana serbisyong kapuarte sa gabus na banwaan sa probinsya kan Camarines de Sur. May eleksyon sa Mayo, may hiling ana nasambit ng serbisyo na inahatod kan pamilya Villapuerte. Naging produktibo ang paglibot kan na serbisyo nga karaban orog na tanakahiras kan na mga maninigong mga programa ana serbisyo parmanda sa pagpadangat duman ginibo sa parte mismo kana Banwaan kan Kalabanga, Camarines de Sur, kumbinyente asin man special minting
sa mga senior citizen asin sa mga badus siring man ana serbisyo huli tatino yung mismo anda nasambit ng mga residentes kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa kasuguan ninda Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte na magpuon kan serbisyong medikal, dental, optical asin man lain-lain ng mga welfare services gabos iyan libreng na abil kan mga residentes duman sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nangako si Governor Luigi Villapuerte asin Congressman Elry Villapuerte na magpapadagos-dagos ang serbisyong ini sa enterong banwaan kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, araal daw na namamatian na kan mga namamanwaan ang pagbalik sa trabaho kan mag-aramang Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin mana ni Governor Luigi Villapuerte araw daw nagapapasiring na sa manlaylay ng mga barangay tangani man na maghiras nin malinig na inumo na tubig and sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur gamit ang magkakadigong pasilidad na Biragun. Digdi nagapuprodusir nin tubig gamit ang water generator o air to water machine na probaran na ana nasambit ng bagay asin na ini anda pinagdumanan ang banwaan kan Milaor, Camarines Sur asin pigdarahan kanasambit ng proyekto tanganing matudan nin maiinom na tubig ang banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Dakula manin papasalamat kan mga residentes kan sinambit ng banwaan anda tabang napigatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan malinig na tubig na kunsain gamit ang water generator o air to water machine. Sinabi kan mga ini na dakulang tabang ini para man sa sainda urog na dyan sa parte kan banwaan kan Milaor, Camarines Sur maluya ana serbisyo kan na tubig asin kung minsan day napapakinabangan anda tubig na naggigikan sa water system kan banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Nagpirila ang mga residentes daradara ang manlain-lain ng mga container tanganing makakuha nin libreng tubig na hinatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte. Iba pang detalyes kan mga barata pa kitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Naga City Dangerous Drug Board agad anda dagdag na pundo sa bagong liderato kanda konseho. Boyet Paderes sa detalye. Pigagad ngunyan kan Naga City Dangerous Drugs Board na sana madagdagan sa idang pundo na nasa 1 million pesos lang kada taon na yung pigkakaligo nila to importante dahil kan sinambit ng opisina. Ini ang sa endang hagad sa bagong liderato sa konseho na pinamamayoan ni Vice Mayor Gabi Bordado. Siguro kay importante dahil raw ni ng bagay na ini sa mapugol kan committee o na propresyo na posibleng kaputan ni Consiel Elmer Baldemoro na yung antap na siya sa nakaaging eleksyon. Apuera kayan ang status kay mga kaiba niyang mga empleyado ang sana maayos dahil sa endang opisina. Siya lang sumot ang permanente ang iba job order, contractual o casual employee. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang House Bill na pinagasalang ni Congressman Migs Villapuerte naging saro ng lay. Asin ni maray na barata ni Nulita pinagpirma na yan ni President Bongbong Marcos. Ada pagpirma kan Republic Act 12-145 o ang pinag-aapod na Economy Planning and Development Act. Ini anda piga salang
sa parte mismo kana Kongreso bilang autor ni Congressman Migs Villapuerte kana ikalimang distrito kana probinsya kan Camarines Sur ang prosopistong ley o House Bill 11199 na pirma na kana presidente iyanda kan nagtalikod na aldaw iyo ang Republic Act 12145 na sa irarom kan lina ini ang National Economic and Development Authority UNIDA magiging opisyal na departamento na asin aapudon na Department of Economy, Planning and Development o ang DIPDIB na kung saan ana author kani iyo mismo si Congressman Migs Villapuerte duman sa Kongreso. Ana pagkakaigwa kan sarong Paul Plade sa department ang nakatutok sa lado kan economic plan o economic planning asin sarong dakulang lakdang para sa lalo pang maging epektibo ana mga policy building planning asin koordinasyon kan gobyerno tanganing mas lalong magkusog sa lado kan pambansang ekonomiya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, seguridad sa kaugma 2025 inilatag na kanda Camarines Sur Police Provincial Office. Daryl Banyas sa detalye. Preparado na ang Camarines Sur Police Provincial Office sa indang mga panseguridad katakod ini kan gigibuhon na kaugma 2025 digdi sa probinsya nin Camarines Sur na ma-open ngunya na aldaw. Sigon kay Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Lalia Jr. nakapag-gibo na sinda ning coordinating meeting. Kaibahan ang malaylain ng mga ahensya sa pangilot ini ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council digdi sa Camarines Sur. Ang PNP sigon kay Olalia iyo anaman duhan sa pag-asigurar kan toltol na bulos kan trapiko asin piglalao maninda ang pagruso kan pahingorog na tao yan sa Capitol Complex katakod kan gigibuhon na mga aktibidad na mapuon nga ni Adkan ang opening kan Kaogma Festival. Dinagdag pa ni Olalia, mapautob sindanin kombinasyon kan rerouting scheme asin stop and go sa Manalain na mayor na tinampo digdi sa probinsya katakod kan Biglalauman na dakol na bihikulo na pasiring dyan sa Capitol Complex. Nida Santo igwaman subot ng augmentation forces gikan sa Regional Mobile Force Battalion nangarig maasigurar ang bastanteng numero kan mga police personnel para sa traffic management. Poon at tiyan na hapon hasta Mayo 28, katakod din kan selebrasyon kan Kaogma 2025 digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, 51 sakay kan bus na nakasabat nin aksidente duman sa Pulangi Albay. Kinawanan nin ayuda kan DSWD. Boss O Kaisminda sa detalye. Dahil nagaduwa-duwa ang opisina kan DSWD nataanan asin asak alalayan nasa 51 mga pasahero kan sarong bus na nakasabat nin aksidente duman sa Pulangi Albay na kung saan ang opisina kan DSWD tulos na nagresponde asin pinag-aram ang pangangaipo kan mga sakay kaini na matatandaan sarong aksidente sa tinampo ang nangyari duman sa Pulangi Albay na kinaimbultuhan kan bus asin truck na kung saan ang nangyari ini duman sa Pulangi Albay. Ang Albay o ang Social Welfare and Development DSWD Field Office Region 5 Bicol ang tulos na pinag-aram at pangipukan mga pamilya na kung saan na biktima kan nasambitan ng trahedya na nagabuwis nin buhay na kung saan nagkaigwaning head-on collision ang basiring man na truck kan nakaaging pit sa 20 duman sa Pulangi Albay. Base naman sa report, ang bus sakay nasa 51 mga pasahero pasiringon na kuta na sa Metro Manila mantang ang truck sarong delivery truck
pasiringon duman sa probinsya kan na Sorsogon kan magkapungguan na nasampitan ng truck asin bus na konsain ang mga pasahero ka nasampitan ng bus an intirong irido mantang duwa digdi ang pinagbawianin ang buhay o kaya diniklarang dead on arrival sa hospital. Mantang ang gabos ng mga pasahero, huli naman sa sobrang kusog kan na impag kan pagbangga kani sa truck, gabos agsapo ning mga pasa lugad sa indang mga lawas sa sarbay na pinagadarara sa hospital. Pinagatanan ni na ayuda kan opisina kan DSWD apwera kan financial assistance inian na pinagatanan man ni na mga iba pang pangangaipo aro kan personal kits asin na food pack asin na ana iba pang mga pangangaipo padago subot na imo-monitor kan DSWD ang kamugtakan kan mga pasahero. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Dagos kita ngunyan sa detalyes pa ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, igwana nila pinagasusundan na lida ada mga tawan kanda naga City PNP sa pagkakaigwanin na pagsasalisi sa sarong istola sa laog na Syudad Canaga. Basado sa Naga City Police number 7, individual ada padagos na pinagahahanap ninda o pitong individual ang padagos na pinagahanap ninda mantang nakikipag-coordinar naman sinda sa parte mismo kanda kapulisan digdi sa parte mismo kanda LTO asin man Highway Patrol Group para man maraman asin mahanap ang nasambit ng mga suspetsado. Ang mga suspek sinasabi na igwa subuot nindaradarang motorsiklo kan ang mga ni magdurulaga nako sa nasambit ng pagsasalisi sa sarong mall iyo ang sobra sa rinibong mga pisos na pagsasadiri kan nasambit ng establishmento. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Generator ang naging rason na kasulo sa Iswis sa siyudad o Iswis Bangka sa laog kan siyudad Canaga. Ini ang saro sa mga anggulo na pinaghiling kan Bureau of Fire Protection BFP sa laog kan siyudad. Sigun kay SFO1 daip kan Bureau of Fire Protection sa laog Canaga nasaro sa mga pinaghihiling nindang kausa o anggulo sa sinambit ng kasulo sa bangko iyo ang pag-init kan generator. Alas 2:27 na pagkahapon ka nagtalikod na aldaw kan mangyari ang insidente na pagkakasulo. Tulos man na nagresponde ang mga tawan kan BFP Naga. Minor sa naman ang naging resulta kan kasulo dyan sa sarong bangko. Alagad day paman makapagpaluwas ning kantidad kan damage. Ulit sa kudngunyan paragos pang nagkakaigwanin investigasyon ang Bureau of Fire Protection sa nasambit ng syudad. Uya si SFO1 na daip kan Bureau of Fire Protection sa laog kan Naga. Okay, so bali si mga nag-apira pong kasulo ko ng gasutna si niresponde hanggang PSP Naga City. Inutan ka po siguro itong si sa East West Bank. East West Bank mga bandang alas 2 according to sa report po mga 14:27 to 27 na hapon. May nangyari pong kasunod sa East West Bank. Parang involved po itong si generator po na si pinaka-cause ng fire. Of course, currently po, under investigation nangyari para ma-finalize talaga, para ma-determine talaga si pinaka kung ano talaga si fire. But initially, ang nahihiling po ito nga si generator. Artikan na mga pahayag ni SFO1 na daip kan BFP Naga. Mantang sa barangay kan Kalawag sa Romana Residensya ana nasulo. Alas 9:19 ni na pagkabanggiya nagresponde. Ana nasambitang mga miyembros kanda BFP Naga. Ini pagsasadiri kanda sarong Alvin Figueras.
napabayaan na patintihan na nagasira iyo an kausa kan sinambit ng kasulo daiman na nagulpi anda nasambit ng kasulo ulit an tulos man na nagrespondi an fire truck kan BEP sa laog kan Naga o minabot man sa kantidad na 5,000 pesos na ang naging danyos kini. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni SFO1 na daip kan Bureau of Fire Naga City. Sa Kalawang naman po, sa Kalawang, hindi pong kasulo na hindi nangyari around 21 renting hotels. Ang 21 mga alas 9, mga alas 9, 19 Banggi. Ang involved po sa rong residential na pagsasadiri kang pamilyang Figueras resident, si Alvin Correo Figueras. Balisadit man lang po ang estimated damage digdi 5,000 man lang. Artikan mga pahayag ni SFO1 na daip kan BEP Naga. Mientras tanto sa rupang kasulo, ang pinagrespondihan man kan Bureau of Fire Protection digdi sa laog kan siyudad Naga nangyari sa lugar kan Sitio Isla, Barangay kan Peña Francia, Naga City. Ini iyo ang mga compost materials sabi kan BEP sa runga aki ang nagkawat kaya ninda lighter. Asin ini ang pinagpunan ka na sambit ng kalayo. Ini tulos man na nanahagapan kan mga residentes kaya dain na naglakop pa ang kalayo asin mayo man na ninadamay. Uyan parte kan mga pahayag ni SFO1 na daip kan Bureau of Fire Naga. May mga nasulo and ngayon naman po nakapaggandak ng firefighting operation naman. Base po sa initial na paggandak ng investigation, garon may aki ata duman na nagkakawat ng lighter, siguro may nasulo man lang na mga combustible materials, pero naagapan ba kaya mo po nakapaggandak ng firefighting operation. Arti pa kan mga pahayag ni SFO1 daip kan BEP Naga. Nakatalaan ang gibon ngunya na aldaw ang opening kan Kaugma Festival 2025 dyan sa ground up kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Sabi ni Monica, program coordinator kan Kaugma Festival, extra masaya asin ini ang hottest festival in the world. Sa aldaw ngunya na aldaw, iyo mismo ang opening night kay baan si JJ Monterde, Arnel Pineda, asin Nyonela sa Kaugma Ground magkakaigwaning concert alas 7 nin pagkabanggi at tiyan. Asin igwanin libreng mga ride sa mga aki asin mga gurang. Sigun ki Monica, dakul na mangyayari sa Kaugma Grounds na kung saan ini ang pupunan at tiyan na pagkabanggi gabus libre. Uyan parte kan mga pahayag ni Miss Monica, ang Kaugma Program Coordinator 2025. Right. So, ito nga is Kaugma 2025. Muli, extra masaya. This is the hottest festival in the world. So, opo, mag-open na in 2 days. 2 days na lang, May 23, Friday, ang opening night po natin. Kasama po natin si TJ Monterde, si Arnel Pineda, and si Dionela sa Kaugma Ground sa Capitol, Cadlan, Pili. 7 p.m. po yan. Bubukas na po lahat ng mga hot buys, hot food natin. Lahat ng mga rides natin po. Ang dami natin mga rides, inflatables, may 360 photo booth. Ang daming mangyayari sa loob ng Kaugma Grounds. Libre po lahat yan. Libre. Inuulit ko, lahat kayo ay imbitado para to sa inyo, para to sa mga taga-Kamsur at kung sinong gusto sayawan, hiyawan. Ayan, ito ang opening night natin, May 23, Friday. Artikan mga pahayag ni Miss Monique and Kaugma Program Coordinator at siya nabanggi gigibon ang konsyerto dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Papanginutan niya ni Arnel Pineda asin JJ Monterde Seringman Ninyula. Gabos iyan madadalan sa Kaugma Ground dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur alas 7 nin pagkabanggi. Imbitado ang gabos, mayo nin bayad, libre.
Pangatugang iyan ang katiripunan kan mga bareta. Sa pangaran kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendung para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:04. Atubang maray na aga po sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal. Travel advisory sa party mismo kanda selebrasyon kanda kaugma festival pinagapaluwas kanda liderato kanda Philippine National Police. Miss Kaugma 2025 Festival Costume Competition dinumog nin mga tao kasubanggi sa naga. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa ladua lokal Kaugma Festival gigibuhon na an opening at siya na pagkabanggi libreng kursyento madadalan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa ladua lokal Attorney Noriela Badjola kan Comelec sa Camarines Sur nagapahayag na dagos ana eleksyon sa barangay. Attorney Maiko Hulya kan Comelec digdi sa laog kanaga nagpahayag man na nagpipreparar naman sinda para man sa gigibuhon na eleksyon sa barangay asin na iski sa maabot na bulan kanda Disyembre. Amayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Gigibuhon na ngunyanal daw ada franchising seminar kana mga negosyante na naiimbwelto sa franchise digdi sa laog kana Siyudad Canaga kana DTI. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga karwas center digdi sa laog kan Siyudad Canaga dapat magkaigwan na compliance sa ECC asin manda dapat magkaigwa ka na pinagaapod na water separator antes na magkaigwakan sa indang operasyon. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyos at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marahay na aga po sa Ilocos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gitakan sa tuyong mga parata sa lado lokal, gigibo na at siya na pagkabanggi na opening kana Kaugma Festival 2025 sa Kapitolyo Provincial kana Camarines Sur. Iyan
sa pagbubukas kana nasambit ng pinakahates festival sa intirong kinabanda ang Kaugma Festival and magkakaigwan ni libreng konsyerto kaibanan sinda Gigi Montirdi, Arnela Pinida Asinmanda Nyunila iyan gigiboon sa parte mismo kan ground kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur alas 7 ni na pagkabanggi iyan libre na madadalan kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin iba pang mga lugar nag-iimbitar ang gobyerno probinsyal na makisumaro asin mag-urugma sa nasambit ng opening asin konsyerto sa Kaugma Festival dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Ipinagpayag ni Miss Monique na igwa ni libreng sakay na ioopreser sa manlaylay na mga banwaan kan probinsya kan Camarines Sur asin mad digdi sa laog kan syudad kan Naga asin iyada pasiring sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. And pagkakaigwa kan selebrasyon kan Kaugma Festival 2025 magiging maugma sigun pa man Kim Monique na iyo ang program coordinator kan Kaugma 2025. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal nagpaluwas nin abiso ngunya na ana mga miyembros kanda Philippine National Police o PNP na digdi kinakaipuan na subuot sa parte mismo kan mga motorista magsunod sa ipapaluwas na travel advisory ninuliman ka na posibleng magkaigwa ni na pagbabago ka na ruta uliman ka na gigibuhon na Kaugma Festival 2025 na mapuon na at siya na pagkabanggi sa Kapitolyo Provincial ka na Camarines Sur. Inabisuan ang mga motorista na gamiton ang mga alternatibong ruta kung abo ninda na digdi maipit sa parte mismo kan sa indang pag-travel kan sa indang mga lulunadan at siya na pagkahapon Mayo 23 sagud na nga Mayo 27, 2025 ang mga pasiring sa direksyon kan Banwaan kan Pili Camarines Sur pagabot sa Palestina kinakaipuan magsiko sa tuo pasiring sa San Antonio Milaor asin mad wala o pawala sa Minalaba ka Pili Road sagkod na nga maabot ang tagbong Pili maluwas na dyan sa lugar kan San Isidro diretso na sa sentro kan Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa mga gikan man sa parte kan Albay parihong ruta man ang gagamiton sa may sentro kan Pili Camarines Sur mawala sa parte kan Sea Oil Gas Station asin matuo sa Pili Minalabak Road pasiring sa San Antonio Milaor sagkod na nga maabot ang Palestina Pili pabalik na sa parte kan Daang Maarlika diretso digdi sa laog kan syudad kan Naga. Asahan na ang pagkakaigwa kan o asahan na ang pagkakaigwa ni asahan na ang pagkakaigwa ni pagbago ni na ruta sa kudang sa pizza 27 kan bulan kan Mayo kung sa inyan sakop kan Kaugma Festival. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal ginatos na mga namamanwaan ana nagdadala sa ginibong Miss Kaugma 2025 Festival Costume Competition sa laog kan syudad kan Naga. Dinumog kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur pati naman ang mga taga-Naga nakipag-agawa na makahiling sana sa pagkakaigwa kan costume competition kan Miss Kaugma Festival. Renebo ang nagdalan sa parte mismo kan Robinson Mall kasudmang pagkahapon para man sa Miss Kaugma 2025 Festival Costume Competition. Saro sa pinakaabangan iyo ang event kan Kaugma Festival. Nagkaigwa ni napasiklaban
an 20 opisyal na mga kandidata kana misa kaugma kan sa indang makukulor asin pinaka-unique na mga kasulutan na gibo ang mga Uragon na designers kada costume ana refleksyon kanda mayaman na kultura asin na ansining kana kabikulan. Grabe anda pagkakaigwa kana pagbusisi sa mga kandidata na nag-perform asin nagpailing kana sa indang mga costume sa pinagibong costume competition digdi ginibo sa laog kana syudad kan Naga. Daiman digdi nagpadaog ana nasambit na mga taga-Naga na magdalan kan sinambit na nga okasyon and malaog sa top 5 iyo ang pinag-aabang-abangan sa mismong okasyon kan Miss Kaugma Festival dyan sa Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur nagigibon nood mga banggi. Iya anunsyo ang winning candidate sa Festival Costume Competition sa Grand Coronation Night sa aga unood mga banggi duman sa Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur. Sa iba pang detalles kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, lalaki dakop sa drug bypass operation, mga pinahalang na dahon nin marijuana na kumpiskar. Buyet Padere sa detalye. Arestado ang sarong 17 anyos na lalaki pagkatapos na mapabakalan kay nining pinalang na dahon ning marijuana ang sarong pulis alas 2 pagkapon kasudma diyan sa Balata sa gilid sa kan BBS DWLB kung kaya inot na nadangog sa pamusong programa ni Bobby Cole ang sinambit ng barita. Ang suspect bilisto si Roberto Martinez Erosero sarong estudyante asin residente kan Zone 5 sa Barangay Balatas kan ini karap kapan ako sa posisyon kanyang duwang plastic sachet ng marijuana na nakapaipit sa iyang brief samantalang apat pang pidasong heat seal plastic sachet lakwa sa daradara kanyang backpack na bawig ng gilamit na 500 pesos bilang bypass money. Sinangatan naman ni magkakaligong kaso ang suspitsado. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Iba pa nga detalles ka na sa tuya pa nga mga barata pakita mo niya sa lado lokal. Papa nga detalles kan barata sa lado lokal modernization ka na mga kagamitan sa kalamidad padagos na itutulod ka na PRO5 Darrell Banyas sa detalye. Padagos ang paghinguwak ang Police Regional Office 5 sa pag-upgrade kan sa indang disaster response equipment bilang preparasyon sa mga kalamidad. Urog na ngunya na nagdadanga naman ang tiguran. Kabali sa mga ipinag-uurgulyong kagamitan kan PRO5, iyan mga floating device na bulletproof na asinman 819 na unit can search and rescue vehicles, durable rubber boats, mga ambulansya, heavy trucks at iba pang kasinin mga bihikulong pang-rescue. Sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan PRO5, importanteng mamantinir ang preparasyon asin kakayahan kan sa indang grupo tarig na makapaghatod nin marikas asin man epektibong ayuda sa panahon kan kalamidad. Kasabay kan modernisasyon, padagos man ang training sa mga kabuhan kay ni tarig masigurong preparado sindang magresponde anuman na oras. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Ay babang detalles kan mga barata sa lado lokal, Camarines Sur Commerce and Industry nakatalaan na mag-atubang sa press conference madapit sa programang SMIS. Boss Okay Isminda sa detalye. Nakatalaan na magatubang sa press conference saan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry sa siyudad ni Naga na konsayin ini namumugtak ang sa indang bagong opisina sa Almeida Highway kataid kan Lindes Gasoline Station o Lindes Hotel na konsayin na nakatalaan na to karon ang sa indang programa padapit sa small medium entrepreneur
sa siyudad ni Nagasin Camarines Sur na kung saan inisuporta sa padago sa pagsuporta kan nasampitan ng chamber sa mga saradit na mga negosyante di sa probinsya ni Camarines Sur. Nakatalan support na magpaluwas ken na mga bagong programa mapadapit sa nasampitan ng saradit ng mga negosyante tanganing maayudahan asin ini ang lalong maparambong na pagninegosyo sa probinsya ni Camarines Sur. Nasampitan ng ahensya o nasampitan ng organisasyon na labi-labing pagtulod sa mga sarit na mga negosyante na maayudahan tangani supot na maging paghali sa sarit na negosyante, maging dakulang entrepreneur na makakatabang sa ikot kan na negosyo o pinansyal igdi sa probinsya asin makatabang sa pag-asinso, pagrambong kang negosyo na makakatabang sa pag-asinso kan sa tuyang lokalidad. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa ibabang detalles kan mga barata sa lado lokal, pigapayag ni Abogado Noriel Badjula kan Comelec digdi sa laog kan Camarines Sur na dagos na barangay asinman iske eleksyon sa maabot na bulan kan Disyembre ngunya na taon kung an babasihan iyo an Comelec calendar eleksyon para mada sa barangay asin iske eleksyon. Inihuli ta Mayo pa man ninda pagbabago o Mayo panin batas na nagsasabi na bagon an barangay asin iske eleksyon sa bulan kan Disyembre 2025. Uyan parte kan mga pahayag ni Attorney Noriel Badjula kan Comelec Camsur. So far as Comelec is concerned, dagos yan, inulit Mayo panin batas na nagsasabing iyan pupugulon. Saka kung magirumduman mo baga, inibagang pag-uuktaba kang eleksyon, kinuntra na baga ni kang Korte Suprema. Kaya kami, preparado kami na mag-conduct ng eleksyon na naman. In fact, after 1 month kaya magsusunod-sunod na naman na aktibidades, preparasyon na talaga yan. Not registration, after which preparasyon naman sa eleksyon sa barangay. Artiken mga pahayag ni Attorney Noriel Badjula kan Comelec Camarines Sur. Ako man ni Badjula na daina magagamit nin o day magamit nin mga automated counting machine na ECM sa iski asin man na barangay eleksyon na olita logistically dipisil ta iba-iba daan mga kandidato sa barangay. Dipisil ang pag-imprenta kana mga pangaran sa kada barangay. Saro pa, dipisil pa ang pag-deliver takon mapasala sa saro lang na barangay posibleng inida gikanan nin kariribukan. Uya pa ang parte kan mga payag ni Attorney Noriel Badjula. Dahil kita magamit ng counting machine, logistically, medyo dipisil yan, Kabenji. Ninulita, iba-iba baga ang mga kandidato per barangay. So, you mean to say na magkakaigwa ka din, bulto-bulto nin pag-imprinta per barangay. Medyo dipisil. Maski ang delivery ka yan, masala ka lang kayan sa isang sarong barangay, magkakaribok-ribok na yan. At least, during the national elections, at least ang packing mo kayan sarong munisipyo. Sa ngunyan, ang Comelec... Partikan mga pahayag ni Attorney Noriel Badjula. Entras tanto sa laugman kan siyudad Canaga, ang Comelec Naga nagpipreparar naman para mada sa pabuto na eleksyon sa barangay Asinmada Iski sa bulan kan Disyembre ngunya na taon bilang parti pa kan sindang preparasyon sa papabuto na barangay Asinmada Iski eleksyon. Gigibon kan Comelec Naga ang voters registration na mapuon sa pitsa 1 kan bulan kan Hulyo sagkod nang sa pitsa 11 kan bulan kan na Hulyo ngunya na taon. Uyaman si Abogado Maiko Hulya ang Comelec Registrar kan Naga. Para sa Comelec, ma-prepare po kami dyan sa election na barangay. May schedule back ng December 1. Pero alam naman po may nakapasar na sa Senado itong postponement ng election. Pero for signature pa man kang presidente. Alatin nila po, basta kami sa Comelec, prepared man kami sa December election. Ano po, igwagat ng schedule, July 1 to 11. Ayan po, ang registration sa SK and barangay tumaparista po.
Artiken mga payag ni Attorney Maiko Julia ang Comelec Registrar kan Siyudad Canaga. Pirang aldaw na nga katatapos sa anda eleksyon kan Mayo 12, 2025 alagad sa Siyudad Canaga, mayo panin sarong politiko na nagkandidato kan nakalis na eleksyon kan nakapagsumiter kan sa indang source statement contribution and expenditure. Ini pigahalat naman kan Comelec Naga ada partibismo kada pagsumiter kani kan mga kandidato na daugman unang gana kinakaipuan magsumiter kan sa indang mga pinagaapod na SORN statement of contribution and expenditure. Uyan party kan mga pahayag ni abogado Maiko Julia kan Comelec Naga. Sa mga ACM po. Opo. For pick up na po yan, tigalat na lang muna sa mga sila for pick up na kung ano na yung katong F2 forwarder, ibabalik na po yan naman sa planta sa Laguna. Pero pagkaalam ko, makukuhaan mo rin kang mirror systems dahil inarkalama lang itong mga makina. Artiken mga pahayag pa ni abogado Maiko Julia kan Comelec sa Naga. Kunya na daw nakatalaan man nagibon kan DTI sa Laog Canaga ana franchising seminar duman sa mga negosyante na imbwelto sa franchising digdi sa Laog Canaga asin man na probinsya kan Camarines Sur an sa indang guest halik pa dumanda sa Metro Manila naloy nang naging imbwelto sa franchising na negosyo. Iyo ana mapaliwanag sa party kan nasambit ng isyu asin iyo man an magiya duman sa mga negosyante na maimbwelto sa franchising. Uyan party kan mga pahayag ni DTI Provincial Director G. Ablan kan Camarines Sur. And igwa naman kitang mga invited na mga participants digdi kasi more than a month ago pa nagpaluwas na talaga kita ng invitation. So igwa kitang mga members coming from the Kamsur Chamber, from Metro Naga Chamber, and even itong mga different associations and academe digdi po sa probinsya kang Camarines Sur. In fact nga 30 lang ang slots kadigdi. Nag-abot na po ining 31 as of yesterday, so medyo pano na talaga kita digdi po sa gigipo na franchising seminar. Agkapira sa mga maatindir iyo ang mga gikan duman sa party kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry asin na Metro Naga Chamber of Commerce. Kabali naman digdi ang gikan man sa manlaylay ng mga association asin na academe. 30 lang kuta na ang target kan DTI na pwedeng magseminar. Alagad sa Kudkasudma, iniinabot naman ni 31 asin na posibleng maglangkaw pangunyanal daw ada mapartisipar sa party kan gigibo na seminar. Ang seminar mismo nga gigibuhon sa Sarong Hotel digdi sa Magsaysay sa siyudad kan Naga. Mientras tanto sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Dapat ang sarong karwas center antes ni ana mag-operar kinakaipuan mag-kumple sa ECC o ang pinag-aapod na Environmental Compliance Certificate asin dapat masiguro na ana sa indang pinaghugas na mga materyali sa auto kinakaipuan igwa asin maagi sa water separator na dapat idinidirekta sa Salog Canaga and sa indang mga waste gas na dapat ini o minaagi sa parte kan water separator. Kadaklan kaya sa mga karwas
digdi sa laog kan o Karwa Center digdi sa laog kan Naga mayo nin water segregation kaya nadiretso na ana mga pighugas sa salog kan Naga na nagdadara nin pollutant kan sinambit ng salog. Uya si Engineer Joel Martin kan East WMO. Obligasyon mo po ang syudad na maglag talaga ng wastewater treatment facility diyan po sa harani sa salog, diyan po sa mga outflow na siguro po saruin sa napag-urulayan na diyan po pangangani sa market. Igsasabi po ni Manager Ramon Florendo na dapat ito po din wastewater treatment. Diyan man po sa may hindi po along sa may Panganiban baga ini yung Naga River. Dapat po igwa dyan, nagkakapera. Kaya lang, Sir Bebot, nakulaon po ang budget na kaipuhan dyan. Diyan po sa market, ang aram po, mga 29 to 30 million ang sarong unit. Kaya kaya pa man talaga maa-afford ka sa radit na negosyo. Kaya po, ang pigasuggest kaya ni Mayor Nelson, ini pong palaog ng administration, Artiyan kan mga pahayag ni Engineer Joel Martin. Sinabi ni Engineer Joel Martin na obligado na asid kinakaipuan maggibuan na lokal na gobyerno kana nagasin magbugtak kan wastewater treatment facility ara di mismo sa salog kan siyudad Kanaga, partikular na sa mga outflow. Ang bagay nini ang saro na sa pinag-urulayan ninda BP Lini Robredo sa paglaog kani bilang alkalde kan siyudad Kanaga. An incoming mayor kan Naga parago sa pakikipag-ulay sa party mismo kan Solid Waste Management Office asin manda sa manimento kan merkado publiko maging sa Naga City Public Market. Sigun kay Engineer Joel Martin, pigahagad naman ni Mr. Mon Florendo na digdi mabugtakad naman kan water waste treatment facility. And problema lang iyo na ang budget kani halangkaw ang budget kan merkado publiko sa pagpatindog nin water waste treatment facility kinakaipuan abuton sa 29 sa gunang 30 milyones pesos ang saro sa ng unit. Iyan dapat subuot nagkapirang unit kan water facilities o waste treatment facility and ititindog sa laog kan Naga. Nakatalaan man na dapat tindugan kani dyan sa may porsyon kan Panganiban Drive asin iba pang mga lugar digdi sa siyudad kan Naga. Yan mga tugangan katiripunan kan mga barata sa pangaran kanda sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Chief Engineer Ariel Camaroto. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa edupong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta Bareta, siguro. BBS, Basta Bareta, sigurado.